Ngayong hapon sa tanan. Na wala ba mo naluya? Wala. Kaya hapon naman ko sa mga panahon sa ating kaluya. Pero Domingo bagay. Grabe ang sacrifice. So I was dito sa likod. Minaw ko sa inyo ang mga yung kanta. Maragpaman alignment. Nakakahibang pa. So wala mo naluya, meaning ka nung hapon na handa mo maminaw. Siguro ni Sister Vilma, first time naman nag-PFO. Moto na yung nautala ka niya dito. Unsa din yung meaning sa PFO? Kaya napag-IT, PFOT. So actually, ang PFOT, sulti naman ito kanina, Pastoral Formation Office Training. So, mauni siya ang ato ang ginasudlan pagkahuman nato tanan sa mga training nga atong giagian sa CFC. No, katong mga nag-agi na og household health training, gikan pa sa CLP, combined orientation, unya MER, tulong na MER, di ba? Amo kuda pa ba MER 4. No, and then siyempre nourishment ang kita sa atuang community naghahatag na og kanang murag teachings na related gyapon sa atua which is gitawag nato og PFOT. No, kini PFOT daghan siya kayo og kanang module pod. No, so abi lang ninyo nga kanang PFOT is generic na siya daghang module pod. So kini atong module nga gisudlan ron mo ning gitawag og Foundations for Christian Living, FCL. Kung ako na sa'yo, murag pito rin siya kato. Unya kaning sons and daughters of God, tukwan lang eh. No? So since nisunod naman tadiri, sa kining gitawag na FCL, tukwan, ipadayon na lang ni sis, hanggang mahulog, bago mo adto sa lain na module. So, unsa may mahitabo kung magsikitag paminaw? Ha? Nagandang matunan. Kinsa may nagpandre ka ng nakadungog ka ng, di ba, pag-graduate college na masteral? Mga maestra, mag-masteral para mag-promote. Tama, no? Hindi, pagkahamon pag sa masteral, mag-doctoral pa dyan. Oo. Di ba? Kung napagin labaw pag sa doctorate, no? Maghimo research, thesis, kung sa kanya, kaya siya mga relative na siya sa ato ang mga kahibalo. Na usahay ginawag na ito, ato ang identity. Dili po sa CFC, na po tayo yung anak. No? Kaning PFO, mura ni siya masteral program. Kaya, padulong nga doctoral. Imagine, kunya huwag bayad. Maminaw lang. Kaya utuon. Kaya karong panahon na mga igsoon, panahon sa internet na. No? Dili na problema ng mga module, ng mga module. Kaya makita na ninyo sa web. No, in fact, kani akong talk, ako rin yung gikuha sa Google. So kung kabalong mo mag-Google, makalimot mo kung saan na itong talk gani about sa sons and daughters of God. So, kita lang dito, play. In fact, akong hobby, basta mag-long drive gani, wala ko nagpaminaw ng music. Okay, nag-download ko sa YouTube o ganang mga book
books, ng e-book, or ang tawag na ito na audiobook. Kaya ka naman yung audiobook, dili na rin mo kinanglan basahon. Imo lang paminahon. No? So kung mag-long drive, 2 ka oras. Na may libro nga, 1 ka oras lang o 50 minutes. So meaning kasi, mag-drive ka 2 ka oras, sa sasakyanan, imo ipatugtog itong audiobook, nakahuman na ka, 1 ka book. Parehan eh. Ito ginahimulan, pastoral formation. Natay mga pagtulunan para sa atong Christian life nga ang objective yun is para mulig-on taong mahawod. Isa may nasa MC niya, MC Assembly, dito, MCG. Abi na ako kay abot, parehong t-shirt, parehong uniform, no gikaw sa MC niyo. So, gi-mention dito ni Kuya Chito Galay, yung speaker dito, yun niya basta magsige kag buhat, permanente, mahimo kag hawod. Di ba? Kamo gusto mo nga mahimo mga maalamon o mga hawod nga Kristiyano? Gusto mo? Gamay naman ang ito. Gusto mo nila? Gusto. So, kini yung ginahimo ron, mo ni sa ibang example para mamahimo ang ligdong o mga lig-on o mga hawod ng mga Kristiyano. Couples for Christ per se. Amen? Kaya for example, kanang mga bodybuilder, wala man na sila nagsugod gani, alsa na yun sila tag 200 pounds na yun. No? Tag 1,000 pounds na yun. Dako nila nilang lawas, dili man anak. Magsugod man na sa ginagmay nga permanente. Consistently, basta permanente, mahimong kag hawod. Susugod lang sa kag 10 pounds, sunod bulan 50, sunod bulan 100 na, sunod bulan 100 mabot na kag. Pareha rin ginahimo na to. Sige apil, sige paminaw. Hantod na moabot ang panahon nga ma-master na to ang atong pagka-CFC. Amen? Example, klase example. Ako tuod sa kuha nga principle, no? Kanang prayer time. Kisa may na prayer time, kada adlaw ang more than 15 minutes. Asan ka mo? Nakonsensya mo ba? Dili nakakaya. Kapag mo nga wala na develop, kay wala ninyo buhat kada adlaw. Dapat kada adlaw dyan. Kada adlaw, bahalang pag-ulan, mubagyo, ulinog. Kada adlaw. So pag nagan teaching, mag-appeal dyan. Para mahimong hamod. 6 years ago, niingon ko sa akong kaugalingon, I think 5 years ago, nalimot ako tungkol sa kadugay, nga paningkamutan yun ako nga naadyon ko'y daily exercise. Sa akong kabisi, di man ako makaya nga kanang usahay ka ng tapulan ka magbatama na mag-jogging. Pero hibalot ko, ako ng buhaton, mahimon ako na inikabot sa panahon. So, sugod na po kong struggle. Pero ako yung na-master ka na mag-push up ka na buntag. Ako yung gate-con, mag-ipon ka na ako sa kagalingan nga. Ako yung buhaton, bahala kung siya may tabok. So, 5 years ako nagsugod ko. Kung ako nagsugod ko, 200 na yung kapus up. Kaya 5 pa lang gani, kung nagsugod ko, 5 pa lang, hindi na gani ko kaabot, kaya ako kagulian. Pag-aanap, sugod pa, pagtulak, bang! Tulo lang, Brad, tulo! No, pero wala na ako, gibaso na akong kagalingon, hindi wala ako nga, primero ko ikaw na eh. So sige, tulo, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 5 ka to ay gusto Karon kaya na ako straight, 50 straight. Unya kay 4 sets of 50 man. Kaupat naman ako balikon sa isang araw, 200 na. 200. Ngano na himo to? Kay
gawin na karon. Kinami mga panahon ko nga busy. Doon ay mga panahon nga magbiyahe ni akong wife sa likod, no? Si Ate Chris. No? Tindog din po to be acknowledged. Salamat kayo po sa iya, kay ni Ani sa dire, mas kigabad yung ulo. Para ganyan, islango ko kada igo siya sa karang sinat, bureau. So, tungkol sa dili na makaya, for example, kami ugma, biyahe kami pa Davao by 2 a.m. Hindi kami ginapawang, so natin kay kasi tuwid na muna, hindi matulog sa umama, kada domingo. So, kaya mong trabaho, sa Davao kami nagtrabaho. So, pag wala na nga mga incident, hindi ko makapusa, pero gina-insure na kung ako siya gina-record na dapat, sa isa ka bulan, sobra doon siya sa 50%. Ano man, mura mong eleksyon. Diba? Doha ka mong kandidato. Diba? Ang usang kandidato, ayaw push up. Ang isang kandidato, push up ko. Kunya kay sa 30 days, nakapush up ako 17, kasi down. Down ang push up kay 17 over 30. O, diba? Ikaw na dami ngayon mo. So, ikaw na lang ang disiplina. So, ako nagpasalamat ko nga ato ning gibuhat ang PFO. So, harin na sa atong talk, kaya masig dito na tagutom. Ako sa i-check kung function din kung page down. Okay. So, kano sa aman talahimong mga sons and daughters of God? Kano sa aman yung nagsugod? Ha? Pagkatao? Dili. Pagkun yan. Diba? Pagkatao sa imong anak, pag hindi mo mabunyagan, dili pa na sila mga anak sa Ginoo. Kinahanglan mahimo sila mga bunyagan. So, when we were baptized, we become sons and daughters of God. Tanaw niyo, nahimo tang mga anak sa Ginoo. Pero daghan Kristiyano, wala nila ni-internalize. Imagine nga, anak ka sa Ginoo, sister. Hindi mo na ba na-material na-internalize? Yung anak man na sa Ginoo, gamhanan ko yun. Tama? Hindi mo naman yung si mong kagalingon na gamhanan. Hindi mo naman ninyo sa inyong kagalingon na mga gamhanan mo. O gamay lang ang problema. Ha? Paningkahan na mo yung mga anak. Ha? Mawala mo na eh. Wala may bukas na kung kawali mo. Diba? O mag-monster na daw pagkatay mga problema. Ha? Ano yun, no? Nagani ko'y kanang subok kayo ba, no? Ako'y kailang magulang mo, lastik. Nag-suicide. O kayo mo, doon kayo naging problema. Kunya kung anak sa Ginoo, di siguro ka magpanahon na anak. Diba? Ingoon ko ni mong papa. Imagine. No, dili lang to si Romeo Ginoo kung sa pinakawan. Namatay na to break, last week ilo mo. Papa to sa classmate. No? So, many means the significance, daghan, karon insecure. Di ba? Kan insecure. O basa ka ng Facebook, kita na silingan niya niya doon. At ito sa Palawan, ato kita. Yati may sila na maninay kwarta. Para ba? No, na insecure, no? Kita ang ganilang silingan na palit ko pang TV, palit ko tayo ito. O, panakanay TV ni. No? Unya, daghan sa ato nga nagabalaka. Nagkakabalaka sa mga panginahanglan. No, ako sus, ako mga anak, hapit na, magkuliyo, magbungan na yun, ako, magkayag, hanap ko na. No? Kung niya, pagbabalaka na yan, mapituhan niyo ha? Inyong health, inyong mood, inyong relasyon, mapituhan. Kung niya, naghanap ko man, karon, kung kayo, parang stress kayo, may gustong daog. Sa eleksyon, muna may kampanya. Nagtigog na hanggang mangutang. Harang ipalit ko. Buto, parang muna. Pagkakala na ba? These people are the very people, mga tao na wala nila na-internalize at kamatuuran nga mga anak na sa Diyos. O sa panahon sa pagbunyag. So nakalimot na ta anak na kamatuuran. So, importante din ang atong identity. No? Kini atong pagkaanak sa Diyos, identity na ito ni. Importante kayo nga atong ama sabdan. Atong ma-internalize nga kita
ato i-distinguish ka na ginatawag ko identity o sense of identity. Kanang piyon mga kanang identity, kanang kamaturan, o kuya, identity. Example ako. Ako si Giovanni, electrical engineer ko. Na ako'y trabaho, dito ko trabaho sa Davao del Norte. Mo na akong identity. Akong asawa si Marie Chris, identity. O, Kristiyano ko, CFC ko, identity na. Kinalan, kaya malutaan na, ako lang tinuli may inundungon para dili ta mag-istoryet. Kaya naman ko ginatawag ko sense of identity. Kaya niyo lang ang member ni sa CFC. Member. Di ba, sense of identity, pero gina-practice na nimo ang pagka-CFC. So, kasi, ang sense, dapat na ang atong sense of identity, katong yung kung sabi ang atong identity, dapat match. So, kaya kung hindi na siya mag-match, medyo na problema ka diya. So, muna siya ang ideal. Okay. Ano mo naman eh? Ano gani ka ng foreign kayo? Amala and Kamala. Foreign. So, ako mong sulihan ko na. This is an Indian mythology story sa Indian. Kana si Amala o si Kamala, magsuon nga babae, or babae na sa dito sa magsuon, both infant, nga murag during the time siguro na gira, kung nawatan sila magiging nakitaan sila sa wolf, kana, gipadak ko sila sa mga wolf, pero mairo pa sa kasaw. Siyempre na, luoy siguro itong iro, so mali na, dito sila nagputoy, patutoy sila sa mga wolf, na nagdako sila, nagkauban ang flock of wolf, story nisa sa Indian. So simple, nagdako sila, kung sila makita, mga wolf. So nagdako sila, kay simple, wolf nila makita, ang ilang pong mga kinayam, sila mga wolf, muna ilang identity. Lakaw sila, ang pati ilang gamit. No, ini ka hapon mo, uwang mo na wolf, ako sila, para. But the truth is, dili silang mga wolf. Moto ilang identity. Ako lang gina-explain din kung saan ang sense of identity. Ang ilang sense of identity, feeling nila wolf sila, nagdako sila umanang mga wolf. But their true identity is that they are not wolves, they are human beings. Pero kanina, anong naman ang istorya? One time, there was an eagle egg. Kaya nakita sa isa ka farmer, gipuntang niya sa iyahang mga manok. Kay, wala siya kailangan sa itluga. Ulit, nasayangan siya, iyang gibutang sa mga manok. Iyang ipanumluman na pusa, na himong, agila ka, sisip agila, na kay, iyang na pusa, kawan nila itong mga manok. So, nagbaho siya na, manok siya, sense of identity. Nabanday, dako na siya, manghahit ko siya, kahit siya, kahit na, dako ka nga, buban ng manok. Nasa nakita nga gila nilupad sa langit, tingkaasa. Nangunta na sa unsa to. Ingon na niyang may igsoon ng manok. Muna siya ang agila, hari sa mga langgam. Mo ba? Mo ba yung story? Kaya namatay siya na manok. Sense of identity. So kinahanglan, mabawaan ginagawa ko. Unsa gyud atong tinuod nga identity? So mo ni atong istoryahan tukiyon nato ang atong identity bilang mga anak sa Dios. The problem of Christian is not who they are, but who you consider you are. Ang problema daw sa mga Kristiyano karon, dili kung kinsa ka, kung dili kung kinsa imong pagtuo ikaw. Ang imong pagtuo ba? No? Kahit gano'n man, wala man ang tuon. Kung ana dito, dapat ay Kristiyano dito. No? Kung katuot ang agila, ang ganingon niya nga, agila, nagrad, dito ka manok. Diba? Di-apilo na sa inyo namin, ipo, di ba? Pag-apilo, ipo siya, uy, agila man ipo, di ba dito manok? So, practice ka sa glupad, huwag ka sa namatay nga, manok. Amen? So, kaya mo na ang problema. So, not having the right sense of who we are gives rise to various situations.
Daghan kung kay wala na ito nasabtan o kinsa ta, daghan mga sitwasyon sa akong kinabuhi na dapat dili. No? Tama? So, swerte kay tama na sa CFC kay dahil mga pagtulunan na parehas ani. Ang gusto sa Ginoo nga kinahanglan accurate o well-developed ang atong sense of identity nga mo conform siya sa kung kinsa kita. Sabi niyo? So, mo na objective ani atong to karong hapon igsoon. So, unsa man ang atong identity? O kana? Number 1, we are children of God. Mo na siya ang tinuod. Mga anak katanan sa Ginoo. So, through baptism, we have been changed radically. Ibagbo ta. Gikan sa anak sa pagkamakasasala, tungkol sa hugas sa bunyag, nakahimot ang mga anak sa Diyos. If we realize this fully, kung ato di siya ko na-realize, dako kaayo dapat ang mahimo o kausaban sa atong kinabuhi. Ang word ay gamit na diyan, tremendous. Dili ta karon unta murag mga manok sa atong pagtuo, sa atong pagkinabuhi. Kay mga anak man diay ta sa Dios. Amen. So in 1 John chapter 3 verse 1, imo diha, see what kind of love the Father has given to us. Kung tanawa kung unsa ka dako sa gugma ang gihatag sa Ginoo sa ato nga iyat ang gitawag nga mga anak niya. Imagine na. So gihigugma gyud ka sa Ginoo nga gitawag ta niya nga iyang mga anak. No? And in John chapter 1 verse 12, the Gospel of John yung dito, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Imagine, hindi ba nang i-internalize? Kung ako ba nang i-internalize? Imagine na nabuntang, makampo ka sa Ginoo yung talon. Salamat kayo kay imo na yung anak. Hindi pa sabot, hanay ko mahimo. Nasusama sa imong gihimo. No, this is a very tremendous fact in our life, para igsoon. So, do not tayo gitawag of father and son relationship. During the time of Jesus, during the time of Jesus, the son's identity comes from the father. No? Gikan sa amahan, ang relasyon between father and the son was strong because the relationship was so important in the first century Israel. So, ingon din no? Sa panahon sa Israel, ang anak, wala hindi, karon na apelido mo itong gamit. Di ba? Giovanni Tanaib, Dalia Buo, apelido itong gamit. Sa panahon sa first century Israel, in fact, during the time of the Vikings, ako po din na-learn kay, napo naging amigo mga Swedish, supplier na mo papel. Sa unang panahon daw, hindi yung apelido. Ang apelido is, kung kinsay nga lang si mong papa, di ba ang basa na sa Bible? Jesus, son of Joseph. Tama? Sa mga Swedish, ang ilang gigamit, hindi son of Joseph, Joseph son. Jesus, Joseph son. Kung ilang apelido? Giovanni Francisco son. Anak, ang ilang, so kung unsa ang papa, automatic, sa unang panahon, ilang magutang sila muna na, sa anak. Automatic na, no, later na mabata na ito, ano? So, when people know the father, they also know the son. So, kung tanaw mo sa European family name, di ba? Nakita niyo na yung pangalan nga apelido Anderson. Actually, sa unang panahon na, Anderson. Anak niya, Ander. Si Andres, di ba? Ander, di ba? Noong apelido na Peterson. Di ba? Ano yung English sa iyo? English movies, di ba? Peterson. Dito na nagikan. Kung i-convert na nahimo ng family name na anak. Pero actually, karon yung sa kong friend na Swedish, even today, ginagamit niya po na siya sa Sweden. Kanang Giovanni Francisco son. Kasi para sa Papa Brad, Romeo City, Romeo son. Anak, Jesus, Joseph son, or Jesus, son of Joseph. Oo na siya. So, people marvel and would not believe that. No, even Jude, ito na nita mo sa una na ang mga tao, nag-listen ng tuo, kay si Jesus, son of Joseph.
Kristo, naghimong mga milagro, nagbuhay ng mga patay, nag-ayaw ng mga masakiton. Sa wala siya, na anak pa na siya ni Jose. Kailan ni sa iyang mga parente. No? So wala, ang kamaturan, maganda naman to si Joseph. No? Sige. So yun niya. Ano yung naanaman yun? Kaysa una, ang mga bata sa Israel, pagkatao, ang mama ang magpadako, pag abot og 6 or 7 years old, itong over na lang sa iyang mama, sa iyang papa. Kung unsay ginahimo sa iyang papa, mo na itudlo sa iyang anak. No? So, sa unang panahon, kung ang papa ni mo panday, sure ball, pagkadako ni mo panday po. Kaya mo na itudlo sa iyong papa sa iyong iyang craft, no? And he will teach you. No, the father taught him God's law. Tuluan o kinsang Ginoo. He became the direct personal representative of the father, and he inherits the father's profession. Automatic. Sa una, mo na yung anak. Although karon hindi na yung nanakis, di ba? So, kung sa manililipan sa natin ito, because we are now talking about being children of God. So kung atong pinasubay sa unang pagtudlo, dapat kita tanan, parihas tatanan sa atong amahan. Who is God Himself? So yun na ang situation. Okay? So thus, being a son of God is a relationship of tremendous depth and substance. Kung kita tawag ng mga anak sa Ginoo, grabe kayo ang iyang kabatuuran, ang iyang unod. No? Grabe kayo kakusog. We are closely identified with God. No? As CFC, tinawag couples for Christ. Mga anak katanan sa Diyos. Ang atong identification is identified with God. No? In fact, it was such the case with Adam. No? Sa unang panahon, si Adam, gibuhat sa Ginoo. No? He was created by God. God gave him a wife, no? Provided food. Yan kasi Ginoo tanan. Di ba? Ang tatay tanan na kumbaga ang first father si God, and then Adam was the first son. So yun na ang pagbuhat sa identity sa atong mga sinaunang mga ginikanan, no? So thus, our most identifying characteristic as Christians is not asa ka nagpuyoron. Noong sa'y naa ka. Ang pinakadapat ka unang identifier na to, nakitang tanan, mga anak sa Diyos. So Jesus had various faces. For example, si Kristo, nagan mo ito sa faces in life. He was a teacher. Diba? Healer. Diba? Tapos, yun dito, Jesus was a rabbi, miracle worker. Muna sa kita. Muna kita karon. Like, ako for example, ako si Giovanni, engineer, trabaho ko sa Stingil, asawa si Marie Grace. Pero ang ako ang marker identifier kay tungkol kay CFC ko, nahibalo ko nga, anak ko sa Ginoo. Mauna ang pinaka-importante nga mark na akong ginadala. Kaning uban, para lang isa sa akong subsistence, blessings coming from the Lord. But the true mark of who am I right now, o kinsang ang tanan karon, is mga anak na tanan sa Ginoo. Tumo mo na? Tumo mo? Sure? Sige. Atong tanawon kung asan yung David puto, mato. No? So, kung mga himot ang anak sa Ginoo, magkaroon ng two things. Magkaroon ng authority. Gano'n man, anak mo sa Ginoo. So, kung mga anak mo sa Ginoo, naakay authority. Just like as God gave Jesus authority. Ikaduha, magkaroon, siyempre, anak ka sa Ginoo, magkaroon ka sa Ginoo o access. Ano ba lang access? Connection. Correct, brother. Amen, di ba? Imagine kung ang iyong tatay, karon, mao'y mayor sa Magpit, for example. Anak ka ni Mayor Gonzaga. O. Di ba nanay authority sa Magpit? Anak ni Gonzaga. Ayan daw. Anak ni Gonzaga. Anak mo kay access, di ba? Buti pa sa bot, anytime, hindi ka maanto dito sa papa, ayaw mo mapa. Ako yung kontrol dito, ano yung kontrol dito, isa ka patalyon. Pero ikaw na, may example, ha? I was just talking about, akong i-exaggerate, but that's what happens. When we consider
consider ourselves as sons and daughters of God, magkaroon taog number 1 authority. Atong isa-isa mo kung sa mga authority. Kung sa rin yung authority nga biningon niya din eh. In Jesus' time, the Son bore His Father's authority. Mabitaw dito, katong sa parable of the tenants na Elisea, kung ang authority sa Papa, dako, sample, dako authority, mayor, sample, mayor. Ang authority po sa anak, dako, biskin o bugo. Ako i-exaggerate na example. Diba? Imong Papa, mayor. Ikaw, pakinakuman, tamubay ka, no, karang makaipan, pero, dako, gihapon ng authority, ka naman. Mayor, imong Papa. Tama? Pero kung ang imong Papa, yan yung mga tricycle driver, masking pag genius ka, dili ka si Elias, no, bright yung iskatanan, ang imong authority, doon ko ihapon ka eh. Tama ko ka yung tricycle driver. Amen? Walang punto anak, no, sa ato pasabot, sa connection sa atong pagkaanak o sa authority sa atong amahan. So, always yung kanunay, ang atong authority, nadikan sa atong amahan. So, muna nga explanation. So, kung ito lang sa parable of the tenants, no, yun niya, ano kung naman yung parable, nabasa namin ninyo, di ba, katong naayon sa kadako, nagtanong siya, kung dagan kayong tanong, kung pagkahuman, sa panahon sa harvest, ipadala na yung mga servant para kuhaan to yung abot, ang ibuhat sa mga trabahante yung ipatay. So, nasuko siya sa kasuko, ipato na yung anak. Naniingon na yun itong mga trabahante, uy, anak na sa kuhaan, nag-iya. So, siya ang iridiro, siya ang magiging sunod na tagiya. Ato di siyang patyon. Kung ang story, awag na, di ba? So, in truth, ingon ana ang ato ang pagka mga anak sa Ginoo in terms sa atong relasyon sa Ginoo. Okay? So, consider the example of Jesus. No? When his authority was questioned, he pointed out to himself, not to himself, but to the Father. Diba? Asa man rin na nahitabo. Katong question siya. Nang sa kayo niya, in John 5:23, yun niya, all my honor may honor the Son as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father. So, muna siya ang igon. Connection between the Father and the Son. So, he taught with authority, gave orders to nature, ordered demons to live, and people were amazed. To those who questioned him for giving the paralytic, katong gilusan ng paralytic, kung niya ipangutana siya, kinsa naghatag sa iyong authority niya, pasaylo niya sala. Kung sa iyo niya, know that the Son of Man has authority because I am the Son of God. So kitang tanan, mga anak sa Ginoo, doon na tayo authority. Okay? Klaro na ba na? Ang doon ipasabot sa authority? So for us sons, we have the Father's authority as well. Jesus specifically gave authority to His disciples. No, ingon niya rin, klaro kayo. The 72 returned with joy, saying to the Lord, katong iyang ipadalabay yung mga disipulo. Paglakaw mo, pagtudlo mo, panambal mo, hingin ninyo ang mga dautan, mga yawa, kung sa patiha. Kung pagbalik nila, niyon siya na, niyon ang 72, Lord, even the demons are subject to us in your name. Diba? So nagkaroon sila ng authority. No? And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread over serpents and scorpions. Grabe kayong authority. Yapan sa ato. Mga binunyagan. So in Matthew 28:18-20, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations. Mga anak na klase ng authority may suon. That's why kita dapat, mga anak man ka sa Ginoo, dili ka dapat magpadala sa atong mga dili maayo nga kinaiya. Dili ka dapat magpadala sa kalaban. Nga naman, mga anak man sa Ginoo. No? We can have authority over
brother, dili na dapat papili anak. Ano man? Mga anak ng si Ginoo, naaman tayo authority. Pero, nganong ang uban, magpapildi man, mas igsi-igsi na. Ha? Kaya wala sila nasayod sa ilang tinuod nga identity. Sense of identity lang po. Na feeling nila, dili nila, kaya. When ang story sa mga kinabuhay, siguro naman, kami sa abot ay samog yung kailangan sa tamahan. Wala may bili ni dato ng pamilya, mga ordinary good nga mag-uuma sa kinapawan. Kunya, during that time, ang ako lang yung hihingon sa mga pagalingon na kinalan, mahuman ako eskwela. But luckily, pag-graduate na ako, ay mo ko electrical engineer, nagtrabaho ko, nagan kayo mga pildihan na nahitapos kong kinabuhi. Sungkod pa lang, nagan ang failure. But in 1995, I was able to join SFC, Singers for Christ. Kunya dito ko nagsugod ng buon. Dito na ako na mulag akong mata na anak man na ko sa Ginoo. So dapat hindi ko mahatlog. So what I did is, ako pag-ipadaan akong ambisyon. But that time, pinasikad na sa kabukuton sa Ginoo ka lang, apil sa kami. So pag nako'y problema, sa una ako lang suluhon, karon hindi na ako dapat baguhin, gano'n. Pag nako'y problema na, mako'y takay sa taas, Lord. Lord na yun. Di ba? Kana identity lang. Kana ka. Is already something. Mura na nato siya. Treasure na wala yung makailog. That's why, beginning in 1995, ang akong status in life, hanggang karon, dili na nakukuha, kapilan na sa nipilo. Nahitabutan ang akong gihuna-una, gusto, ambisyon. Tungod kay, naaman ko'y amahan, nga mutabang kini. No? In fact, usahay, makapil na nita nga dili deserve. Kay makasasala, kaya ka. Pero kanilang akong isulti sa inyo. Kitang tanan, makasasala ka. Kaya baluan na ang ato ang amahan. Kaya tumuhatag ng magyapon siya. So, pangutanay niyo kagalingon, amahan at inahan. Ang inyo bang mga anak, perfect? Wala'y sala, hindi magtubag-tubag usahay. Malahi kayo sa buon. Pero nga naman og malayo, inyong mga tagaan. Anak man, ba? Kung ingon anak, gani ko sa inyong mga anak, how much more ang atong amahan na tuwa dito nga mao'y tag-iya sa kanan. One day, I was praying na, Lord, lagi siguro na ay negosyo ba? Kay naipog dyan ko asong mga negosyo. Ano yung mga negosyo? Kunya, tiguang naman ni, sa akong asawa, ang utong panahon, mag-retire ni, magsalig ni sa muswito, wala na may income. You know what? In one of my prayer time, na ako'y na-discern. Basta kay kung sa dili, I heard God in my conscience telling me, I'm going to give you the one that you deserve. Pero, you have to test yourself. Testingin yun sa ang imong kaugalingon. Kinahanglan, ma-overcome mo ang imong batasan na pagkadalo. Kaya sa tinuod lang nagsuon, grabe ito yung pagkadalo. Usahay mo yung asawa sa mga, loosen up. Loosen up. Kaya sabi ko nga, bahala eh. Bahala na yun. Loosen up. Loosen up. You know what? Testing ko sa Ginoo. And suddenly, gamay lang tayo ng household meeting. Kumbaga, naghimo lang yung initiative kay Ikan Manwig Singers for Christ. Kung nahawag mo sa cluster na, ibalhin mo sa PFO. Kung nasayangan ko sa mga young couples sa among area,
wala na sila yung transfer of CFC, unya kasi ito na wala, nasayangan ko. So, katong mga leaders na namin nyo, ang gigather sa akong ni Chris, and then nag-household B. Twice a month, ako silang gina-household. While serving the PFO, the-household B. Unsanctioned household to, habi isugo sa akong chapter head or whatever. Budbot lang ni, para lang mag-gather lang sila. Na siyempre, pagkapalusan sa akong chapter head, hindi pa ito siya. Salamat kay Brad, kaya yun ang hihimo kay sayang ko ng mga bataan. And then in that household, gamit na ako ito ang mga inaanak na sa kasal. Dati ko na mo si SMC leader. During the sharing, na-share niya sa ako na sila yung business, yung ani, fly by night, video official, blah blah blah. That was in 2014. And so yun ako nga, at 2017, yun ako, why not Brad, ato lang himo official na business. So i-register na mo sa DTI under my name. And you know what? That year, niingon ko sa Ginoo nga, Lord, mauna ba ni? And his answer was yes. Wala siya niingon sa ako nga nanuktok, naingon siya nga, Job, yes, wala. He showed me signs. Because during that year, when we opened that project, nagkaroon mi og project on that year. Dako kayo nga project, duha ba jud ka mo? Unya ang mga tao nga among gikinahanglan, wala kami nag-list og hire sa ila. Munsulod lang sila sa amo. Imagine ni, beginner ni 1 year in business, na ami project ay ato kadako. Dako-dako dito mga 45M na project. Nagmura ko ka lang, di ko katuo ba? O the miracle of God. Na Lord, hindi ako gigimuin. No? But, you know, prior to those years na igsoon, I was already a very loyal tithe giver. So I give 10% of my earnings to the community. At abot ko sa point kanina, iabot og 6 digits akong salary, ang among tithing 5 digits. Hatag na muna sa CFC. Ano nga? Because we are obedient sons and daughters of God. No? Hindi ka itong business na ito sa amo. Grabe yung kayo dito na test ang ako ang self na kayo dito nga, Lord, wala karoon akong prayer, may ko sa ihatang nga, umagatay, Lord, ready naman ko. Nakita ang minimo. So, we are running the business, huwag mo nakihat sa among income, kay tanan na kita, ginabalik na mo sa mga tao, sa among mga tao. In fact, prayo pa sila. Hindi tanan na pagsundo, during na tayo ng pandemic, grabe, pinaplanay nito, kapal ni kaliwa ka na, wajib ko na reklamo. Nga naman, saan itong gusto naman? Kaya one day, it will all become better and glory days. And alas, 2017, hantod karon. Ilan na ni katuig? Bay-ubay na. Among gitabok. Wa pinatumba. Pero kami kita. Break even, but I'm still hopeful, panayon. Kaya di-bless man sa Ginoo ang akong career, akong trabaho. Wa mo ko nagsalig sa negosyo, and then I turn it over to my wife. Grabe kanindot experience in life. Utang na ko tutanan kay malukuhan ako sa Diyos. Mga nili kong hadlok o problema. Ang mga inaanak na situation. So I have that authority to do it over myself. Kanang ginayon nila nga, usahay mo kung atong iagi of science or philosophy, psychology, or lisod sabton ba? Kanang ginayon nga, kita tanan sa tinuod lang, naagod tayo authority over sa atong mind. Ba man ang truth? Diba? Pero asa malagitan na authority? For us believers and Christians, we believe that this authority comes from God. Unsa man nga mga butang na practice na ko sa akong life. Sa una, I'm very arrogant. Arrogant kay mga tao sarcastic. In fact, usahay mo gawas kanina sa akong pagka-ako, may natural ako na. Muna akong sense of identity. Pero mahinundok ko nga, kung saan sa Christian, o dahil positive pa din. So, kaya na ko siya mabali. Kung sa mga mga butanga, kanang nagdagandagan sa ako ito, pwede na ito na kugan. Pwede na ito na ma-manage. Pwede na ito na ma-control. Even in fact, on the verge of anger, ka na grabe mo dito yung kasuko. Na kaya ni mo ngayon, sige, okay lang. Sa ilo mo kita. I think na-share na ko na dali sa inyo itong talk na ko sa
Doktrina ako ito man, kay New CLP po, ato naman ako, pura sa daan. Katong time nga, there was some community brothers in amin ni Gusto, manalugi mi, nag-ilan na mi, pati nagpo ang mga ako. Wala yung pinasuko. Wala pinasuko sa ila. Gano'n man. Tungkol yan na may control, na may authority over ourselves. Kung masuko man eh. Kaya ang unang tao masuko, ang unang tao, alin yung pasay, kung may unang tao mamatay. Kinoda. Dili ka dapat magpasaylo tungkol para sa iya, dili sa iyo na. Magpasaylo ka, musabot ka para sa imong pagalingon. Kaya ka nang kasuko, kung dili mo pasaylo, magbuhat ng sakit sa imong kinabuhi. Wala yung pipitimantan. One day, na-scam eh. Na-scam kami, mag-asama na-scam. Dako kayo kandidat, na-scam eh. Pero huwag nagaway. Ngayon, so na nagpuyo ka ng may scam ka. Tuyo din na. Wala man, diba? Ano na sa imong una-una? Ang imong una-una, daw kang nagpuyo ka. Yak-yak, nagkakaroon mo, yung kabukagan, diba? Kung hindi man. Because you understand each other's weaknesses, you understand each other's, you love each other, mga anak mo sa Ginoo tanan. Ato na yung ma-overcome. Kunya, kung mindset ka nun, ito na yung ani, kwarta lang yan. Makita ka na. Kaya na ito mamahanap pa sa langit, dili ka niya pasagan. Dili ka maghikog. Kaya mga anak, ito sa Ginoo. Amen? Amen. So since we are our Father's personal representative, we are to wield His authority. So authority help makes our lives easier to live as Christians. Kaya mga anak man sa Ginoo, itagaan ka niya ang authority, ang atong kinabuhi din sa kalibutan sa iyo. Kaya naman kayo authority. No? Okay. So next is access. Bilang mga anak, our inheritance is staggering. Because it is everything that the Father has. Kaya kita mga anak, yatang mga inidiro. No? Ingon niya diha, you are no longer a slave, but a son. That's in Galatians 4 verse 7. Letter of Paul. And if a son, an heir to God. Mga heredero. Our inheritance is not restricted to the future. No? Ginawag na nato ang down payment sa atong inheritance. When we receive the Holy Spirit in the sacrament of baptism and confirmation. Naana sa ato ang Espiritu. Mauna ang down payment sa Ginoo. So if the Spirit is in us, buti pa sagot, God is in us. O ang Espiritu sa Diyos, aniya na sa ato. Ang Ginoo na sa ato. Ang atong connection sa Ginoo, ingon ana naka-close, ingon ana naka-profound, ingon ana naka-dikit, kung sa kamay atong kahadlukan. Amen. So wala tayo dapat kahadlukan. We also have received the foretaste of that blessing. No? Kaya sa atong community, during baptism, during minor praise and worship, ma-feel na ito ang presensya sa Holy Spirit. Ang nakapait, kaya pag muli ka sa itong balay, makalimutan nga, ang Holy Spirit sa atong life. So pag nagalit mo ito dito nga, Bombay, magtago na. Tago kay Daniel. Sabi ko na ito. Isa sa mga libro na nabasa na ko, una niyo. Nakakulo kayo utang. Kung dili mo bayaran, musamot ka o kakubri. Tinoda. Musamot ka o kakubri. Dapat, itong pangitaan o paagi na imo siyang bayaran. Bahala o hinay-hinay hantod siya na mahurot. Kay ang kwarta o kita
Mura-mura na tagparihang espiritu. Espiritu sa Dios. Kung ato na siyang likay-likayan, mura na ito gilikay-likayan ang Ginoo. Kay ni kumit man ta. Pag mubuhi ka o commitment na mubayad ka, imong gihatag ang imong espiritu para tinutuna. Kung dili mo na buhaton, imong giilag ang imong kagalingon, giguba ni mo ang pagsalig. So, dapat ito siyang hinay-hinayan, hantod na mahuman. Kunya, ang kanindong anak, na may teknik na magbayad ka at the same time, nakapisting mo na ng nawi utang, wala na kita yung masipa ni, kaya kayo utang, pagdinig mo ito, anak. Kay mga anak mo kasi Ginoo, naagyan mo yung teknik kung saan pagbayad at the same time mabuhi at the same time mag-save. Pwede rin ako. Kung ang mga mga panadi na makaya, wala, surrender na yun. Hindi man. I don't think so. No, after the pandemic, ang among utang sa bangko porting dakuha, kaya nalunod ang among isa ka negosyo at tracking. Kunya kung dili ko anak sa Ginoo, naghigog ako. Ni katawar ako. Ako sa ni katawar ang problema. Kaya ito magpalagkan ano pwede nga. Tawaran mo yung problema. After pandemic, in 2024, I was able to build up capital. We were able to survive, and we were able to pay our debts. Hinay-hinay. So, ay, bayad tanan. Imo ino doon utang na piso na imo kaya ang dos ani ang karuan. Ang dos akong ibuhi sa akong pamalingon. Over time, ma-survive. Ganun man, huwag man ang human ang pinabuhi. So, ito kasi kaginawa na tao, pwede ba? So, we know of our inheritance so we can act accordingly. We can have direction in life. So, pag natay na, we are free from anxiety. So, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Tayo nagtrabaho para sa Ginoo. Okay. If we have been promised the kingdom, God will take care of us right now. Bakit? Mga anak mo pa sa Ginoo. So doon na tayo access sa gingharian sa langit. Doon na tayo access sa tanan niya ng mga propiedad. So daghan mga handog, economic, social, at mga anak, health. So bothers us and make life less than what God wants for us. Kinsa rin sa inyo na yung anak. Karang nag-uul sa economic, kay gamay na kita, niya, wala ang mga leisure time, wala kayo social life, kay busy is trabaho, sige nagtrabaho, o itong mga anak, o pagkahuman, kunya, nagproblema sa health, kinsa man sa ato na yung anak, taghan, no? Kahit nakalimot ka nga, mga anak pa sa Ginoo. So, as bilang mga anak sa Ginoo, natay pwedeng himuon, natay mahimo. Example, nakoy kaila, i-admit siya sa hospital, kaya isaka ang iyang sugar, o nasa isamad na di maayo. Nagproblema ko siya kay health problem, di ba? Kung ikaw na yung anak, kasi nung buhaton, musukom na ka, ano ginatawag ka musukom, mga, wala na, patay na, ano na lang? Dili, nakakay mahimo, ano man, anak man ka sa Ginoo. Kung sa may problema, anong kasi mo sugar? Suti ka mo kanon, undang. Pero hindi kaya, hindi ka anak sa Ginoo. Ang anak sa Ginoo, kaya mo undang ikaw kanon. Kaya maggulay-gulay na lang. Hindi na ikaw kasukan, kaya na anak ng Ginoo. Amen? Huwag mo lang ino ng Ginoo, kaya anak kita, linggo ng diya, pagulang ng diya. Hindi man. Buhat diha, kaya ako nang padalanginan. Usay mag-ampo dahil yun sa Ginoo, Lord, nabaging taon ko sa akong kinabuhi. Kanya niyo ni sa kung sa ka, naglingkod, lisura, uy. Ginoo. Lisod kayo pagtabang sa tao, naglingkod.
transform my traits, God is the Lord with us. Hindi daw akong sinabuhi, mo ni akong bangka, aning kalibutan. Ang Ginoo ang ato ang guide. So, swerte ta, hinata sa CFC, daghan kang mga pagtulunan nga matunan, dili ta mo undang ukun. O, dili ta mo, kanang na yung mga conference, apil mo. O, ayaw mong absent, kanang household, ayaw mong absent, apil mo household. Kaya hindi mag-sharing, daghan mo kang matunan. O, especially kung mga yung namin ng mga teaching, daghan niya kang matunan. O, pag wala teaching, inga nila yung chapter head, Brad, bugaya na sa teaching, iuhaw na po. Kung makulangan pa rin po, na-internet, na-cellphone, na-YouTube. Ayaw mong tanaw sa YouTube na nakikimbot. Yung tanaw about ka ng mga teaching in life. Kung saan magpadag ko rabbit, kung saan magpadag hagmanok, kung saan magpadag ko sa repulyo, pati naghangal yan. Yun na. Kung saan mag-sideline. No? Last week, I read about this 18-year-old guy in Luzon. Imagine ang iyang negosyo. Nahimo siya, nagpahimo niyang milyonaryo, gikan sa ordinaryong bata, 18 talaga yung guy. Ano mo siyang negosyo? Iyahang packaging ang crispy kangkong. Kung iyang ibaligya sa iyang region, ningkli. Kaya naman, Biblia sa Ginoo ay anak ko si Ginoo ba? Na siya gihimo. O diba, kita kayo sa akin, undang mo na yun, kapagani. So, kung na rin, bilang mga anak, natay access. Tulad dito, no? Sorry, akong na-skip ang usap. Authority, ikaduha, inheritance. No? So, i-inherit na ito ang grace. Ikatulo, kanina, access. So, mga anak pa sa Ginoo, we have a privileged relationship with God, the King of the universe. Muna sa CFC, gitudluhan na mag-ampo. Gitagaan ka o training. Sa akong covenant card, nakabutang din na pray for 15 minutes every day. Dapat karon kung dugay na ka sa CFC, dili na 15 minutes ako prayer. No? Dapat every hour of your life na tanan mo tikang Ginoo na imong kinahanglan. Mag-ampo sa buntag, magkaon, maligo, magsakay, magbiyahe, magtrabaho. Pag medyo stressful, buga. Lord, kapoy. Ano na dapat? No, ang ato aura. May mga anak na sa Ginoo, mga ison. Okay? So, we can always come before God. Kung nakalindot, kay iyang isaan niya sa ato, kung pwede na mo ato niya. Asal na ito mabasa dito sa Matthew 7, verse 7 to 11. Every 3 p.m. and 10 a.m., mauna akong ginadecide, ask and it shall be given. Knock, seek and you will find. Knock and it will be open. For everyone who asks will be given. To everyone who seek will find. And to everyone who will knock, the door shall be open. Kung akong cellphone ay alarm, 10 a.m. alarm, 3 p.m. alarm, hindi ako na akong ginadecide. Kung tanaw ko sa langit, mura na lang siya kalayo na nakasulat dito, ask and you shall receive. Mga na ang promise sa ito, mangayo lang. Kaya ang problema na ito, tinoon di ba? Kung tanaw dito ko galingon, muna itong nakuha yung problema, di ka kabalo, mangayo, kay makulang ba? Kay abi na ito, mga manok na dili, mga agila ka. Mangayo ka sa iya. Kung dapat mangayo ka sa iya, ayaw ulimin. Lord, 20-20 lang, ang UC. Lord, nagaya ng isang kamilyon, kaya magpatulog kung pabrika sa kamilyo. Exaggeration. Amen? Nakay access sa iya. Ito, imagine ko na kayo makalimutan. Yung mga yung tingin-tingi pa yan, ayaw, dapat dako, mga yung dinagso. Actually, ako ipangayon sa iya. Muto mo sa dili, patinda ko nga dyan. Hindi ko na ko, Lord, at the age of 65, on my 65th birthday, September 22, 2035,
at the age of 65, ang akong pagayon sa imo, ang akong net worth value, ikon ani na. Di pangayon ako na sa iya. So, ako daw kung mangayon. So, karang pagkatala yung pagkalinon. Ano sa amo last nga nangayo? Pero pag mangayo ko, definitive, ayaw nyo tinitingin nga mo. One time. Kung niya ka na daw, balik-balik ka. Kung pangayo. Kung niya ka mayon na, di ba katuloy sa Bible nga? Kanangin mo sining nga si panutok sa mukhang kayo kasi kung may bugas, hindi ka muhatag. Abtag isa ka si manang pinutok, kung hindi mo na sa kaunin bugas sa mukhang mo. Bahala ka na lang. Amen? So, grabe itong access, no? If you then do not even know how to give good gifts to your children, kita ganit, kayo daw ganit, di ba? Muhatag ganit. How much more is our Father? Ya, boy takiya aming kanan. Oh, so, kumana. Conclusion naman. So, as sons and daughters of God, we have the three: authority, inheritance, and then access. So, mo ito atong ibalang mission. So, let's go to the conclusion para mahuman na. Yan, mapahuli kami. Okay, so, we are sons and daughters of God. God went to a lot of trouble to make us such. Diba po na? O atong basahon ang kinsaman ng pilgrim o kwan, misa gabi sigurado nakapil mo na no? Kasi atong Easter Pilgrim, it will end on the eve of Saturday on the blessing of the fire. Kung inyong tanawang nabinig dito, hinigan sa Genesis, hangtod sa ikapito mapagbasa, hangtod sa epistle, hangtod sa gospel, ang istorya dito is about the efforts of God to show to us His great love. That is the what is ang espiritu sa Easter? Gugma sa Ginoo. Daghan kay sa gihimo, daghan kay sa gipadala, daghan kay sa giluwas. Mga Israelita giluwas gitapok sa kuan si Adam, kaya gitagaan niya sa authority over the world. No, si Abraham iyang gi-bless, whatever dagan kasi gihimo. Hantod nga gipadala na si Kristo. Harong nga mutuo mo nga mga agila ng tanan. Ug dili ka mga manok nga kaghamuta. That was the message of Easter. So, God is invested in making the most of His relationship with us. Like kanina yung relasyon na hindi about kita to God, really it's about God to us. Amen? Kinahanglan lang tayo tuo, kinahanglan lang tayo respond, kinahanglan lang tayo awaken. So, mami ang gusto sa Ginoo, to be secure, confident, and free from anxiety. Secure, confident, free from anxiety, happy. Muna iyang gusto sa iyang mga anak. So karon pag uli ni balay, pagawas ko lang yun diha, nakaka-smile na mo. Secure, confident, free from anxiety, happy. Ay, nasunog ba ang balay? Praise the Lord! Ay, magbuhat ang basta ko, kamala. Amen? Mga pinapirmi. We Christians, especially members of CFC, we are happy people. We consider everything positive. Walay negative. Ating life. In fact, ang isa sa pinaka, I don't know if you're doing, during my prayer time, ang isa sa mga butang na akong ginapasalamatan sa Ginoo kanunay is ang tanan nga mga pagsulay o mga kapildihan, tribulations, mga pagpanaway. Salamat kayo maning tanan, Lord. Kaya kung wala ni, dili ko maningkamot nga paswalig ko ka. Salamat sa mga utang, Lord. Kaya na ako'y bayaran. Na-struck ko itong share ni Kuya Agi. May gining one clip si Kuya Chito ba? Sa
Kasi atian, nagproblema siya about love na ako wala ko anak. Mas blessed siya. Wala ba kayo example ba nga, na isa ka lalaki, ning ana siya, osus. At ko yan, nagsapato siya, kabugkat ko, naman ni. Pagyahat niya, kita siyang tao na sungkod ba? Wait, tingin. Yung problema sa sapatos. Wait, tingin. Nagangisi-ngisi, bakit? Bakit smile? Actually, na-istorya na nindot kayo. Nakalimutan ko sa ako na ako na yung makas. Ang isa nga, example na ito is, katong, si Bishop, reklamo kay Sabak daw kaayo ang van ba sa plaza. Dahil yung istoryahan ng bata, kasi serve of tinda, yung istorya. Dahil ito, walang realize, kasi sa istorya ko, parang naminaw, bungol yan. Sige sa reklamo kay Sabak, ang bata, sige, bungol ba? Asa mo ka, Pili? Ha? Anak mo, Sabak? Ano ka? Bungol! Number 2, God wants us to bear His authority. Gusto niya ng atong iyon. Nakita na tayong authority over everything. Kanin si LB yung mabutay. Nakatay authority nga mag-recruit niya. Bahala mo suko. Uyo yung pan. Isipan. Pero kita ka susunod. Sige niya. Nakaputo niya pag yun. Kaya mo sa kaya, muti ka ba niya, muti ko, masig di ko paminaw. Kung ayaw kalimot nga anak kasi ginoo na kay authority. Tok-tok na kasi lang nalayon, naman na kagdiniknik. Kung down payment ni, kaysa John namin si LP, imbitaho, ika. Kaya nga, and God wants us to receive His inheritance. Ang iyang gingharian na niya sa langit, atong ni. Ang iyang gingharian na niya sa yuta, atong ni ang kulon, atong gawaton, kunya, atong i-take advantage ang atong access sa iya. Mag-ampo kanaan mo. Maminaw sa iyang mga giya. Kunya, ang pinaka-importante, kaya gano'n na ba? Pangayo. Pangayo yun. So, I hope, meron kang muna ang atuang topic about being sons and daughters of God. Kaya nito ba sa atong kaugalingon? Even me, as I was sharing the thought, hanggang mo na realize, kaya ako ba nalintan ako? Susuyong taaning journey in life, being children of God. Hindi na dapat magkapildi. Anong mga problema, mga suliran, whatever yung mga pusong kinabuhi, kay mga anak ng lahat sa Ginoo. Why not? So may God be praised. Daghang salamat po iso. Daghang salamat, Brother Juby. Nagahila ko ba? Tawa. Sa katawa ba? Muna tingnan tayo, mag-speak you. Hindi sa yun, no? Kung saan mo magpakatawa sa katawa na minaw nyo. No? Yan ka ng bailakon mo ba?